Okay, so ayan, again, good morning, good afternoon, or good evening po sa lahat ng mga attendees natin tonight. Ang topic po natin ngayon is basic ng stock market and of course, paano ba makakatulong ang IMG sa pag-achieve natin sa ating financial goal. So simulan po natin, pakilala lang muna ako. I'm SMD Hazel Bernardo. Konting background lang po, nag-start ako dito at the age of 18 and now po I'm 24 years old. Kaka-birthday ko lang. So again, dito po ginagawa natin talaga yung best natin para matulungan yung mga kababayan natin regarding sa number one problem ng tao, which is pera. Okay, ulitin ko po, kung tayo ay magbibigay lang din naman ng oras ngayon, mas maganda, mag-focus talaga tayo. Diba? Para makuha natin ano ba yung konsepto, ano ba yung opportunity na meron tayo this time. So kung nakikita nyo po sa slide, sino po ba yung mga kasama natin na nagtuturo, di ba? Sino po ba yung mga kapartners natin? So I think halos sila, kilala naman nating lahat. At good thing, meron din tayong libro. Okay? In terms sa legitimacy, nakikita natin may book tayo. So sino po ba yung mga kayang magpa-publish ng book? Diba? At magturo regarding sa finances ng may reference. Yan po yung kagandahan sa IMG. And kung makikita nyo din po, meron tayong mga QR code. So madali nyo lang malalaman kung sino po yung mga IMG member kasi may QR code tayo or link bio na tinatawag and makikita po natin dyan yung mga websites ng company na connected po sa tao na yon. And of course, makikita niyo po dyan yung mga link natin, mga videos natin para mas maaral pa po natin ano ba ang IMG. Okay, so again, ang topic po natin tonight ay Module 1. So nandito din si Coach, yung picture. Actually, kung papansinin natin, si Sir Jeff mismo, nag-attend siya ng mga financial training. Kay Chinkitan, kila Brother Bo Sanchez, kung familiar po kayo sa kanila. So iisipin po natin kung dito pa lang, di ba, titingnan natin yung benefits. Actually, nung umattend po siya dyan, hindi yan libre. Di ba? Sa pagte-training pa lang, per session, umaabot na ng almost 10,000. Training pa lang po yun Kaya ang laki po ng advantage natin tonight sa lahat po na nandito na nakikinig, 'di ba? Kahit hindi po kayo namasahe, kahit hindi na tayo nagbihes, pero matututo po tayo regarding sa mga financial aspect or financial concept na makakatulong sa atin para ma-achieve natin ang ating financial goal. Okay? And yung training po natin, every night po yan. After nito, meron din tayong module 2 kasi ang topic ngayon ay module 1. So ngayon, ano po ba yung IMG para mas malinaw sa lahat? So ang IMG po, ulitin natin, hindi po tayo investment company. So marami dito nag-i-inquire regarding sa stock market, 'di ba, sa mutual fund, pero take note, ang IMG po ay hindi investment company. May mga kapartner lang po tayo para magkaroon tayo ng access sa investment. And hindi din po tayo networking or MLM. No, wala tayong binebentang mga products. And lastly, hindi din po tayo life insurance company. Yung iba kasi nami-mislead, 'di ba? Pag sinabing IMG or yung iba pag nag-attend ng training, pag uwi nila, ang alam na nila or ang nasa isip na nila ay insurance. Kaya yung iba sinasabi, ay, MLM, parang networking din. So, hindi po. Pag sinabing IMG, para po sa lahat, ito lang po yung tatandaan natin. IMG, International Marketing Group, tayo po ay financial services company. Okay, pwede nga pong pa-type dyan, services, type po natin. So ano po yung mga service na ibinibigay po natin? Tayo po, tumutulong tayo, okay, yun yung binibigay nating service, pagtulong, pag-guide, di ba, pag-e-educate sa mga tao regarding sa number one problem nila, which is pera. Okay, so agree po ba ang lahat ng nandito na ang number one problem natin ay pera? Diba? Kahit ang mayayaman, problema pa rin, pera. Saan ilalagay ang pera? Diba? Paano papalaguin ang pera? Yung iba naman, saan kukuha ng pera? Paano magkakapera? So lahat po yan, dinidiscuss natin, ano ba yung mga strategies? Okay? And ngayon, para mas malinaw sa lahat, ano po yung ending ng IMG? Ano yung gustong mangyari ng IMG sa mga tao? Okay, bakit po kayo pinapa-attend ng training? Ano ba yung reason?
Bakit kayo pinapanood ng mga module? Bakit po kayo pinipilit na aralin? Okay, kasi ang ending po, ang gustong mangyari ng IMG, ang mission po natin, matulungan yung mga tao na ma-reach nila, makuha natin, ma-achieve natin yung ating financial goal. Okay, ganun lang po siya kadali. Ulitin ko, ang mission po ng IMG, matulungan ang mga tao na ma-achieve natin, makuha natin yung ating financial goal. Okay? So I hope malinaw sa atin yun. Ang question, sa lahat po ng nandito, gusto ba natin talagang ma-achieve yung financial goal natin? Meron ba tayong financial goal? Diba? So yun po yung importanteng mga tanong para maging successful tayo or makuha natin yun. Diba? Ma-deliver ng IMG yung mission na meron tayo dito. So meron po tayong mga steps para makuha or ma-achieve natin yung financial goal. Tandaan po natin to sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. Number 1 or step number 1 is education. Okay, ulitin ko po, step number 1 para ma-achieve natin yung financial goal, number 1 is education. Naniniwala po ba ang lahat ng nandito na napaka-importante kahit saang bagay, kahit saang aspect, diba? Kahit anong pag-usapan, importante may kaalaman tayo. Diba, Sir Ronaldo? So lahat po tayo, diba, naniniwala tayo kahit magtatrabaho ka, hahawak ka ng walis, magbabike ka, lahat po yan nag-start sa education. Meron ka dapat kaalaman. Diba? Meron kang financial know-how, especially pagdating sa paghawak ng pera. Diba? So dito, para makuha natin pala yung financial goal natin, step number 1, meron tayong education. And good thing sa lahat po ng nandito, pinoprovide natin yung mga financial concept. Ano ba yung reason bakit natin kailangan mag-prepare na ngayon? Diba? Ano ba yung asset versus liabilities? Dapat aware tayo doon. Ano ba yung mga financial strategies? Ano ba yung importance ng meron tayong kaalaman? Paano yung tamang pag-iipon? So nakukuha niyo po, yun po yung importance na meron tayong step number 1, which is education. Okay, ulitin ko po, para makuha mo yung financial goal mo, step number 1 is education. Kaya congratulations po sa lahat ng nag-attend ngayon, nagbigay ng oras at nakikinig talaga, nakafocus. Kasi dito pa lang, panalo na tayo sa step number 1. And pangalawa, once na na-educate tayo, naging aware tayo, ay kailangan pala mag-prepare talaga ako. Diba? Wala akong aasahan in the future. Ano yung step number 2 para ma-achieve yung financial goal? Step number 2, dapat meron tayong access. Diba? May platform tayo. Paano natin i-execute, paano natin i-apply lahat ng natututunan natin. Okay? Kasi common sa tao, attend lang ng training. Diba? May napapanood tayo sa Facebook, nag-scroll tayo, may mga financial gurus na nagtuturo, pero paano natin yun i-apply? Diba? Paano natin i-execute yun? May access ka ba? May platform ka ba? And good thing, kaya namin kayo gustong maging part ng IMG kasi meron tayo nito mula step 1, lahat pinoprovide natin yung education ng libre. Step number 2, hindi ka na maghahanap ano ba yung mga platform or access na swak sa atin. Diba? Na mabe-benefit natin talaga. Dito may access na tayo sa stock market, kailangan mo ng pag-prepare sa health, meron tayong health protection, mga memorial services, kailangan natin mag-increase cash flow, meron din. So lahat po yan, may access tayo, may platform tayo. Okay, so hopefully malinaw po yun. And last, step number 3 is execution. So lahat ng natutunan natin at nakita natin na may way tayo para ma-achieve yung financial goal, this time, yung step number 3, ikaw na yung magdi-decide. E-execute mo ba? Or i-stay mo lang nakaalaman yun? I-stay mo lang na napakinggan mo yun? Parang na-entertain ka lang ngayong gabi, na na-attend ka lang ng training, pero hindi mo naman na-execute. Wala kang sinimulang saving program. Wala kang na-build na asset. Wala kang na-build na investment program or protection. Hindi ka nagkaroon ng passive income. Kasi hanggang aral lang ng aral.
'Diba? Hindi din po siya pwede na step number 1 lang, puro education. 'Diba? Hindi po pwedeng alam mo lang yung platform. Dapat step number 3, para makuha mo talaga yung financial goal mo, kailangan ma-execute natin. Ang question, sino po ba yung willing mag-execute? 'Diba? Kasi doon natin makikita kung talagang seryoso ka na makuha mo yung financial goal mo. Okay? So yan po yung pino-provide na programa o mission ng IMG. Kaya po tayo tinatawag na Total Financial Solution. Sa problema natin sa pera, sinusolusyonan natin talaga yon. Merong vision yung IMG sa atin para ma-achieve natin yung ating financial goal. Okay, so hopefully clear po yun. Ngayon, ano po yung mga benefits? Ano po ba yung ibibigay sa atin ng company kapag naging part tayo ng IMG? Ano ba yung mga mabe-benefit natin? Okay? So dito, meron tayong mga module. Yan. Kung titingnan nyo po, start natin from module 1. Hindi na po tayo malilito sa training materials kasi may module 1 to module 5 po tayo. Ngayon, ang topic natin ay module 1. So, tatlo lang po yung doors na bubuksan natin. Okay? Number 1 door or number 1 benefit is education. So, hopefully, mas na-value natin ngayon yung education kasi libre lang. Wala tayong binayaran per session. And pangalawa, yung stock market, itatouch natin paano ba nag-work yung stock market. And pangatlo, ano ba yung mga benefits natin regarding sa protection? Na kahit nag-i-invest ka, hindi mo yun magagalaw pag nagkaroon ka ng emergency. Okay? At hanggang module 5, ito pa po, bubuksan natin tong mga pinto, paano tayo makakapag-travel. Diba? Nito lang pong March, galing kaming Vietnam. So, paano tayo makakapag-increase ng cash flow? Paano tayo magkakaroon ng mga HMO? Paano tayo makaka-discount or magkakaroon ng free na sasakyan? Discounted or free na sasakyan. So, ayan po kami, pati kuya ko, pati marami pong IMG member, di ba, na na-discount natin dahil sa IMG kung kukuha din tayo ng sasakyan. So, ilan lang po yan sa mga benefits na meron tayo. Again, focus lang po tayo sa tatlong pinto. Ulitin natin, tatlo lang. Una muna is education. Pangalawa yung stock market, and last yung mga benefits natin na protection. So, sa una, imagine niyo po, kung kayo po ay may pera na 10,000, ilalaan niyo po ba yon para mag-attend ng training? Or iisipin natin, ibibili ko na lang ng ganito, kakain na lang kami sa ganito? Diba? Common po yung mindset ng mga Pilipino ganun. Pero this time, diba, nakikita po natin na libre na nga, tingnan po natin kung sino yung mag-value, diba? Sino yung magpapahalaga ng ganitong mga training na pinoprovide sa atin. So, sana makapag-focus tayo. Meron tayong 4 na concept dito sa unang pinto. Ang unang concept po natin is yung tinatawag na 2 season. Sino po dito yung familiar na sa 2 season or dalawang panahon sa buhay natin? Sino po yung nag-review? Yan. Dalawa lang po yung panahon. Una, yung tinatawag na productive years. Pangalawa is non-productive years. Okay, so ito po, sa productive years, dalawang pilang po yung tatandaan natin. Ibig sabihin, habang malakas ka pa, habang may income ka pa, dalawang pilang sa Ronaldo. Unang P is produce. So katulad mo sir, kahit nasa duty ka, yung iba po dito nagtatrabaho, OFW, nag-i-income. Tama po, may sweldo. Kaya lang, during productive years, marami pong nag-fail dun sa pangalawang P, which is prepare. Sino po dito yung proud na magsasabing may ipon siya? Anytime, magkaroon ng emergency, ready siya. Meron po ba? O hanggang ilang emergency yung kaya ng ating ipon? Diba? Kaya po ngayong productive years natin, habang kaya pa nating magtrabaho at may trabaho pa tayo, nakakapagsimula na ba tayong mag-prepare? Nakakapag-ipon na ba tayo? Kasi once na dumating tayo sa pangalawang season, which is non-productive years, ito na po yung time na highly dependent ka na sa na-prepare mo
nung productive ka pa. Okay, ulitin ko po pagdating natin ng non-productive years, ito na po yung time na highly dependent ka na sa kung anong naipon mo nung productive ka pa. Tama ba, Ma'am Mayan? Kaya kung titingnan po natin sa Pilipinas, ang mga senior citizens, kapag wala ng income, na tumitigil po ba yung expenses nila? Diba? Sino po dito yung nasa senior age na? Tumitigil ba yung expenses natin or mas naglalakihan pa? Mas nagmamahalan pa? Diba? Ang question, dahil wala ka ng trabaho, kaninong income yung uubusin mo? Kanino ka aasa? Kaya ang common nangyayari po sa atin, diba, umaasa number 1 sa anak, diba, umaasa sa pension. Based po yan sa research hindi lang po yan galing sa akin. Kasi sabi mismo sa research, more than 87% ng mga senior citizens wala talagang sapat na retirement savings. Kahit sa amin po, ranas po namin yan. Diba, sa grandparents po namin. So, napakahirap po kapag hindi talaga aware. Number 1, walang education. Wala silang mga naging access. Wala silang execution. Diba? Paano sila magpe-prepare at ano yung ipe-prepare nila? Kahit ipon lang sana diba? Pero dahil hindi nila nagawa yun, so wala po tayong choice. Ito yung kababagsakan natin. Aasa sa anak, aasa sa pension. Kaya hopefully po, sa lahat ng nandito, seryosohin po natin yung pagpe-prepare. Diba? Sino po ba dito yung gustong aasa na lang siya sa anak niya pagtanda? Meron po ba? Sorry po And sino po dito yung gustong aasa na lang sa pension pagtanda niya? Diba? Kung ganun po tayo, kung ganun yung character, ganun po yung gusto nating mangyari, mahihirapan tayo. Hindi lang tayo, pati yung mga next generation. Kaya ang tanong, may nasimulan ka na bang i-prepare? Sa lahat po ng nag-answer na ayaw nilang ganun yung mangyari, may na-i-prepare ka na ba? Diba? Ano-ano ba dapat yung ipe-prepare o pag-iipunan natin? Okay, so hopefully malinaw po sa atin, mas na-value natin this time, na kailangan natin talagang mag-ipon. Kailangan natin talagang mag-prepare habang malakas pa at kaya pa natin. Kaya agree po ba? Wala yatang agree. Okay, so ang question, yan sabi ni Sir Ronaldo, agree daw. Ang tanong lang, sa second po na concept, ano yung dapat i-prepare? Diba, Ma'am Hazel? Ano ba yung kailangan namin paghandaan para masabi namin talaga na magiging financially secured kami? Hindi kami aasa sa anak, hindi kami aasa lang sa pension. So ito po yung kailangan nating i-prepare, yung tinatawag nating 5 blocks. Okay, ulitin ko po, ano yung kailangan i-prepare? Pag tinanong po sa mga IMG member, alam niyo na yung sagot, yung 5 blocks. Ano po ba yung 5 blocks? Kapag nabuo niyo po itong 5 blocks, dalawa lang yung pwedeng mangyari sa atin. Una, magiging financially secure tayo. Sa ayaw at sa gusto mo, kung mabubuo mo itong 5 blocks, for sure magiging financially secured ka. Pangalawa, sa ayaw at sa gusto mo, diba Ma'am Cleo, talagang magkakaroon ka ng peace of mind kapag nabuo mo itong 5 blocks. Bago ka dumating sa non-productive years, pag na-achieve mo to, nabuo mo itong 5 blocks, promise ko sa iyo, diba, lahat, kahit sa libro na meron tayo, ito yung pinaka-heart, ito yung pinaka-soul, diba, ng tinuturo or mission natin. So, isa-isahin natin yung 5 blocks. Number 1, ito yung pinaka number 1 sa foundation or sa ilalim is yung healthcare. Okay? Sa healthcare, question po. Tingnan po natin yung mga nakikinig. Sa number 1, which is yung healthcare, ang tanong, kailangan mo ba ng healthcare or hindi? Sige nga po. Pag nagkasakit ka, di ba? Pag may nangyari, pag may emergency, kailangan mo or hindi? Okay lang sa'yo na wala kang healthcare. Mamumroblema na lang yung family mo. Meron po bang ganun? Diba? Mostly or lahat tayo gusto natin may healthcare. Ang question lang, meron na ba tayong na-i-prepare? May pinaghahandaan ba tayo na kaya tayong i-cover kahit wala na tayo sa company? Diba? Kahit hindi na natin kayang magtrabaho.
Kasi ang pinag-uusapan po natin ay non-productive years. Correct? So, tingnan po natin, i-answer natin sa sarili natin, pati sa family natin. Diba? Number 1, ekis pa ba tayo sa healthcare? Pero don't worry, tinuturo natin yan sa Module 3. Okay, number 2, life protection or life insurance. Ang question lang din dito, life protection, especially kung breadwinner ka. Diba? Especially kung ikaw yung inaasahan ng family mo. Kailangan ba may life protection ka? O mas okay pa yung sasakyan kasi may insurance? Na pag nabangga, meron. Pero ikaw, pag nawala, wala. Diba? Nakukuha niyo po. Sa atin po sa Pilipinas, sobrang grabe po yung life insurance. Pag sinabing insurance, sobrang allergy. Diba? Pero ang question, kung totoong mahal mo yung family mo, magpe-prepare ka ba ng maiiwan mo sa kanila? Kaya yan po, tinuturo din natin yan sa Module 4. And pangatlo is manage debt, yung mga utang. Diba? Ang question po dito, hindi kasi tayo makakapag-ipon kung meron tayong utang. Tama po. At sino po dito yung okay lang na utang yung nagmamanage sa kanya? Na kapag tumunog yung cellphone mo or kapag may kumatok sa bahay nyo, nagtatago ka. Kasi alam mong ayun na yung maniningil. Diba? Kaya importante, ma-attenan din natin yung workshop 2 kapag IMG member tayo. Paano i-manage yung utang paunti-unti? And pang-apat is emergency fund. Okay? So, sino po dito naniniwala na kailangan meron tayong emergency fund? Hindi lang puro emergency. Diba? Kaya yan po, tinuturo natin sa workshop 2. And yung pang-fifth is investment. Okay, so maraming klase ng investment, pero ang itatouch po natin ngayon sa Module 1 is yung stock market. So imagine niyo po, meron kang healthcare, meron kang life insurance, wala kang utang, meron kang emergency fund, meron kang investment. 'Di ba yung 5 blocks na yun na buo mo? Kamusta kaya yung financial status mo? Ikaw pa lang yun Paano kung buong family niyo may ganun kayo lahat? Diba? Gano'n po kasarap, Sir Milo, yung gigising ka sa umaga na alam mong na-i-prepare mo to. Na kahit wala ka ng trabaho, diba? Na kahit alam mong hindi mo na kaya physically na mag-work, pero dahil may napaghandaan ka, kahit nasa non-productive ka na, may peace of mind ka pa din. Alam mong financially secured ka. Diba? Na kahit ano pong dumating na pagsubok or problema sa family natin, diba? Ready tayo. So yan po yung gusto nating mangyari sa mga tao. Makuha nyo lang po tong konsepto na to, tong number 2, ma-execute nyo lang siya talaga, mabuo nyo. Maging IMG member ka man or hindi, panigurado panalo po tayo. Kasi personal mo yan siya lahat Tama po. So nasa sa inyo na lang kung gaano nyo po pahahalagahan ito. Or baka naman yung cellphone na lang yung naka-in, 'di ba, sa atin. So sayang yung opportunity na meron tayo. Okay? So pangatlo, ito pa po yung isa sa pinakamagandang tinuturo natin sa IMG. Kasi ito pong pangatlong concept ay yung principle po na itinuro sa atin ni Lord. Isa sa mga itinuro sa atin ni Lord. Number 1, common muna. No, hindi muna ito yung tinuro ni Lord, yung wrong way of savings muna. Common po na nangyayari sa atin pag nakaka-receive ng income, tingnan nga po natin kung sino yung ganito. Pag na-receive yung income, ang unang ibabawas ay expenses. Tama po? Diba? Kapag nakasweldo, iisipin mo agad yung hinuhulugan mong sasakyan, hinuhulugan mong motor, hinuhulugan mong bahay, kuryente, mga bills, water, diba? Sino po yung ganito? Pagka-receive ng income, expenses, or bills na kaagad, diba? Common, ganito po yung nangyayari. Pero mali po pala siya. Diba? Kasi sinasabi nila, kapag may natira, Ma'am Richelle, yun daw yung ipon. Gaano kadalas may natitira? May natitira pa po ba? O halos wala na? Kaya po sa atin, nahihirapan tayo kahit may trabaho tayo, diba? Kahit may sweldo tayo, hindi tayo makapag-ipon. Lahat po ng nag-answer kanina nahihirapan na mag-ipon, especially yung mga OFW din. Kasi common na nangyayaring formula, income, babawasin agad mga expenses, mga bills, then kapag daw may natira, yun daw yung ipon. May natitira po ba?
Eh, ang expenses, unli po yan. Hanggat may nakikita ka, pwede mong bilhin. Tama po. Kaya, common, pagdating ng non-productive years, wala pa rin natitira. Okay? Kaya dapat matutunan po natin itong way na itinuro sa atin ni Lord, which is yung tinatawag nating right way of savings. Okay? Nasa Bible din po to. Kung titingnan natin, once naka-receive tayo ng income, sino po dito yung agree na hindi po sa atin yung meron tayo ngayon? Pinagkatiwalaan lang tayo. Tama po? Kahit po mamatay tayo, wala tayong madadala. Yun yung common na sinasabi. Which is correct po siya. Kaya dapat aware tayo, ano ba yung tamang pag-iipon, tamang way ng pag-iipon. Kapag na-receive natin yung income natin, number one pala na dapat nating ginagawa, okay, is yung love offering or giving. Yung sinasabi nilang tithes or tithing. Mostly, dito po, kung sa formula nating titingnan, 10%, kaya siya tinawag na tithe. Diba? So, dito naman, nasa sa atin pa rin, depende sa heart natin, diba? Kung ano yung ibibigay natin. Kasi yun yung turo sa atin ni Jesus. So, pag na-receive mo yung income, minus, tithes muna, diba? Kasi naniniwala tayong hindi yun sa atin, ibabalik natin kay Lord yung para sa Kanya. Then next, na ibabawas natin is yung ipon, 20%. Kung ang sweldo mo, 1,000, bawasin mo agad yung 20% doon, tama po, kailangan aware po tayo. Diba? Tatabi mo agad yung 200. Okay, so para at least nakakaipon tayo. Dito po, take note po itong tatlo na to. Number one, in terms sa savings, mag-start lang tayo ng maliit. Kaya po maraming nahihirapan mag-ipon kasi ang isip natin kaagad malaki. Hindi po, kahit maliit lang. Tapos gawin natin yun ng tuloy-tuloy hanggang sa maging habit po natin. At pinakamaganda, isama natin yung family natin. Okay, ulitin ko po, magsimula tayo sa maliit, gawin ng paulit-ulit hanggang sa maging habit. Okay, so yun po yung isa sa pinaka-importante regarding sa savings. Kapag nagawa na natin itong dalawa, lahat ng matitira, which is yung 70%, lagay mo na sa expenses mo. Lagay mo na sa mga bills mo. Diba? Kung ganito po yung formula natin, kamusta po kaya yung ipon natin? Makakaipon ba tayo? Panigurado may ipon tayo. Kasi nauna na yung savings natin. Nauna na nating ibawas yung ipon natin. Okay, so hopefully nakakakuha tayo ng idea, natututo tayo. And pang-apat na concept is yung tinatawag nating financial level. Yan, okay, sabi niya. So, ang financial level po, kung makikita niyo po dito, ito yung ipon natin, dapat pataas. Habang tumatanda tayo, habang nagkakaedad tayo, dapat yung ipon or wealth line natin pataas, hindi po pababa. Okay? So, common kasi na nangyayari sa atin, mula 20s, nagtrabaho, 30s, 40s, 50s, umabot na lang ng senior age, walang ipon. Tama? Tataas, pababa, may celebration, may birthday, may occasion, may anniversary, may Christmas, may New Year, nauubos yung ipon. Taon-taon, gano'n na lang yung nagiging cycle. Every month, may sineselebrate. Hindi natin namamalayan at the end of the day, wala tayong ipon. And mostly, gano'n yung nangyayari, more than 90%. Diba? Kaya sa atin, ang goal natin dito yung blue line. Ma-achieve natin talaga yung financial goal natin. So, at the age of 35, ang tanong, nasa level 2 ka na ba? Meron ka na bang savings? Magkano na yung savings natin? Wala na ba tayong utang? Emergency fund, investment, asset, healthcare, life insurance, passive income? Diba? Kung i-assess natin at your age, kung sino naman po dito yung nasa 30s, check natin, may nasisimula na ba tayo? Diba? So, sa amin at the young age, glory to God po, di ba, na-influence tayo kaagad sa ganitong aspect. Kaya ito, tinuturo po natin hindi lang para sa inyo, especially po sa next generation. Anak, pamangkin, di ba, ma-influence po sila gaano ka-importante na ngayon pa lang natututo na tayo regarding sa finances. Kasi pag dumating ka ng 60, dapat ang goal mo na at least nasa level 4 na yung financial life mo. Ulitin ko, level 1, level 2, level 3 hanggang level 4,
masasabi mo at least dapat yung savings mo umaabot na ng 2M. Kasi magkano nabilihin nun? Dapat wala nung ipon. At least may emergency fund ka ng 100,000. Meron kang investment, may asset ka. Diba? Dapat clear na, may amount na talaga, may goal na talaga tayo. May specific goal na tayo during that time. Ang question, at your age, lalo na mga 50s, nasang level ka na po dito? Diba? Nabibuild mo na ba yung level 1 mo? O 50 na tayo, nasa level 1 pa tayo. Wala pa tayong nasisimulan kahit ano dito. So, medyo alarming po yun. Kailangan natin talaga magkaroon ng urgency. Diba? Kasi yung time, hindi na natin yan mababalik. Kaya yung mga nandito po na module 1 pa din, diba? Paulit-ulit yung training ng module 1, hindi pa nag-execute. So, nasa sa inyo po yan. Kaninong oras yung inuubos natin? Diba na dapat nasa level 3 ka na at your age, pero wala ka pa rin nasisimulan. Diba? Kasi hindi natin masyadong naaaral or wala tayong ginagawa. Okay? So, ang tanong, pagdating mo ng ganitong age, 60, asset ka ba or liabilities? Ibig sabihin ng asset, nakakapagbigay ka pa din, diba? Hindi ka nagiging pabigat sa mga anak or sa mga nakapaligid sa'yo, o yung kabaliktaran, diba, yung liabilities, naasa na lang tayo kung kani-kanino. Diba, nahihiya tayong manghingi kasi wala tayong na-prepare. Sana hindi po tayo mapabilang doon. Diba, masabi natin na pagtanda ko, asset ako. Hindi ako liabilities, hindi ako pabigat. Diba, hindi lang puro palabas yung pera sa akin pag nagkakasakit ako, pag may kailangan akong bilhin. Okay, so sana po makuha niyo po yun, ma-value po natin siya. And pangalawang pinto, ulitin ko, yung unang pinto is financial concept. May 4 po tayo doon. Diba? 2 season. Yung 5 blocks. Right way of savings. And lastly po, yung savings and wealth line. Yung ipon na pataas. Ngayon, sa investment side, yung pangalawang pinto natin, madali lang po ang principle ng investment or stock market. Dito po, sa stock market, ito po yung isa sa pinakalegal na investment platform. Okay, ulitin ko po, ang stock market ang isa sa pinakalegal na investment platform. Wala po kayong naririnig or maririnig na na-scam sa stock market. Okay, stock market mismo kasi ang stock market po, yan po ay ekonomiya ng isang bansa. So, meaning lahat po ng bansa may economy or may stock market. Yan po yung mga malalaking company na nagpapatakbo sa bansa na yon. So kung tayo po gusto natin makibakas, makilagay, maki-invest sa stock market, may dadaanan tayong mga way. Una, yung tinatawag na direct trading. Pag sinabing direct trading, ito yung common na nangyayari sa isang tao na siya mismo yung nagiging fund manager. So, take note dito, number 1, dapat marunong ka pong mag-analyze, maalam ka kung saan mo ilalagay yung pera mo. Kasi sa trading, dito po, ikaw mismo yung magba-buy and sell. Marunong ka mag-analyze, may time ka, focus ka talaga dyan. Kaya po maraming napupuyat. Diba? Pag sinasabi nilang nag-i-invest sila, trading. Kasi mapikit ka lang dyan, handa kang manalo ng malaki, handa ka pong matalo ng malaki din. Okay? And yung pangalawang way para makapag-invest ka is indirect or mutual fund. Dito naman, number 1, kahit di ka masyadong marunong mag-analyze, walang problema. Kasi, meron tayong fund manager. Mga expert na pagdating sa trading. Sa time, kahit busy ka, kahit may work ka, walang problema. Makakatulog ka pa din. Diba? Kasi may fund manager nga tayo. Unlike dito, ikaw mismo. And take note, dito po, naka-diversified yung investment natin. Nakakalat. Hindi lang isa, 2, 3 company yung pinaglalagyan natin. Almost 10, diba? Companies yung pinag-i-investan natin. So hopefully, mas malinaw sa atin. Kayo po ang mag-decide anong mas prefer nyo. Kaya nyo ba yung direct trading? Or dito tayo sa mutual fund, which is indirect. Okay? So this time, kapag hindi kasi tayo knowledgeable, mostly ang nangyayari po, dumadaan sa mga middleman. Ano pong middleman? Kung tayo ito at hindi natin alam paano yung
access sa mutual fund, minsan naglalagay na lang tayo sa mga iba't ibang companies. Siyempre, pag naglagay tayo sa kanila, dadaan tayo, may mga charges bago tayo makapag-invest sa mutual fund. Pero, kaya po tayo nagtuturo, kaya ka namin gustong maging part ng IMG, kasi meron tayong access mismo sa mutual fund na wala ng mga charges. Okay, kung mutual fund yung prefer natin. And honestly, ito talagang sinasuggest natin sa lahat. Diba? Hindi tayo mag-focus sa trading. Kasi ayaw din ni Lord ng trading ng sugal. Okay? Sabi nga, dishonest money dwindles away. Yun yung sabi ni Lord. Ngayon, anong investment platform ang gusto mo? So, ikaw po ang mamimili. Binigyan na namin kayo ng education, nasa sa inyo na po, anong access yung dadaanan natin. Kapag po tayo kasi ay naging IMG member, may portal tayo or dashboard na makikita mo yung investment mo. Take note, pagdating sa investment, ang word na tatandaan natin ay control. Diba, Ma'am Nelisa? Pag sinabing investment, ang word na tatandaan natin ay control. Ibig sabihin, ikaw ang may control kung magkano at tuwing kailan ka magdadagdag. Kung nakita nyo po dito, 20 pesos pwede. Every day, every week, every month. Depende po sa'yo. Kapag gusto mong mag-withdraw, nandyan din. Kapag gusto mong magdagdag, nandyan din. Kaya sobrang transparent. Okay, makikita mo gabi-gabi kung di ka makatulog, di ba, sa investment mo. Mache-check mo siya palagi. And ito nga po yung kaibahan. Ang goal natin, tinatanggal na natin yung middleman. Kasi pag may middleman pa, sabi ko kanina, may mga charges pa eh. Diba? Hindi ikaw yung may control. Sa atin, binabypass na natin yung middleman, walang charges. Pag maglagay ka ng 20 pesos, 200, 500, pwede. Imagine niyo po yun kung gaano kalaki yung benefits natin sa ganito pong platform na ikaw ang may control. Diba? Imagine, almost magkano lang membership natin, naabot lang ng 10,000. Pero lahat ng binigay natin na education, di ba? Na lahat ng platform, may access tayo. Pero hindi 10,000. Diba? Nagugulat yung iba. Ang membership po natin is just 6,000. Ikaw na may control sa investment mo, may continuous education ka pa. San ka pa? Di ba po? San ka nakakita ng ikaw ang may control sa investment mo? Walang commission na charge. Di ba? 20 pesos pwede kang maglagay. May tinatawag lang tayo na lock-in period. Within 6 months man lang, ma-discipline natin yung sarili nating mag-ipon. Di ba? Mag-ipon tayo at wala po tayong lapse program. Maglagay ka or hindi, withdrawin mo man lahat, walang problema. Okay? Hindi mako-close yung account mo or membership mo kasi lifetime ka ng part ng IMG. Kasi marami tayo ditong mga IMG member po, ang tagal na nila. Minsan nakakalimutan ng iba, pero pagbalik nila, nandun pa din. Okay? Yun yung kagandahan. So sabi ko nga, kung titingnan natin, ilang doors pa lang yung binubuksan natin, yung doors ng education, yung door ng stock market, pero gano'n nakalaki yung mga benefits na meron tayo. Kaya kung tutuusin natin yung membership, diba, nasa sa inyo na lang siya. Okay, so sa registration, don't worry, assess naman po tayo ng mga nag-invite sa atin. Kaya po mas maganda, do-double check nyo lang yung details nyo kasi isang beses lang pong pwedeng mag-register sa IMG. Okay, once na may mali kasi medyo mahirapan tayo. And prepare lang tayo ng valid ID. Okay? And in terms of payment, yan, yung iba dito na kinakabahan, paano pag magme-member na sila, don't worry kasi tayo po, ang payment natin, ang transaction natin ay dumadaan sa bangko. So kayo na lang mamimili, ano po ba yung bangko na malapit sa inyo para makapag-deposit po kayo. Okay, then i-attach lang po natin yung resibo. So ganun lang po siya kadali. Then, ngayon, magkakaroon naman po tayo ng user ID and password. After nitong presentation, kung nakita natin talagang urgent, kailangan nating mag-prepare. Wala naman kasi tayong ibang pupuntahan. Tama ba, Sir Ronaldo? Lahat tayo kailangan mag-ipon, mag-prepare. And good thing, ngayon din, pwede po tayo magpa-register. Free lang po yun para may user ID and password ka na. After that, anytime, pwede ka nang mag-pay, di ba? Kung ano yung prepare mo na bank. So, last na pinto is yung protection or benefits natin
Kapag IMG member ka, yung 6,000 mo, yan, sa lahat po na nandito, makinig po tayo, yung 6,000 mo, yung 1,000, nasa investment mo na. Tapos yung 5,000, hindi lang siya membership fee. Kasi meron kang benefit na 50,000 life insurance. Imagine, wala ka nang mamantlihan dyan. Meron ka na ding 100,000 accident insurance. Ulitin ko 5,000 lang po. Diba yung napunta dito. And meron ka pong free unlimited check-up kasi meron tayong partner, yung Kaiser, na may sariling medical center. So lahat ng IMG member, free po yung check-up sa mga Kaiser Medical Center, mostly na sa mga mall. Okay, so hopefully, clear po yun sa atin. Kaya kung titingnan natin, may pinagkakagastusan nga tayo ng sobrang laki eh. Diba? Kung magkakaroon ka ng 10,000 ngayon, saan mo lang dadalhin? Pero this time, kung talagang nakuha niyo po yung principle, nakuha niyo yung importance ng preparation, kayo po mismo magde-decide. Tama po ba? Yan. So, ngayon may portal tayo, may dashboard tayo na nakikita, and isa lang din sa pinagmamalaki po natin na benefits is yung community na meron ang IMG. Okay, ngayon, may isa po tayong teacher, si Ma'am Risa, galing pa siyang Quezon. Kanina lang po umuwi siya, almost 2 weeks siya na nagstay dito. And marami pa po na mga IMG member, mga OFW na dumadiretso dito sa office bago sila umuwi sa family nila. Kasi yung mindset, 'di ba? Yun yung gusto natin mangyari, yung community, yung mindset na meron yung community natin in terms sa growth, 'di ba? Sa pag-iipon, sa mga entrepreneur, sa builders. So ayun po yung pinaka-point eh. Kasi sabi nga, kung sino yung madalas mong sinasamahan, 100% magiging ganun ka din. Kung may 5 kang marites na sinasamahan, pang ilan ka? Diba? Kung may 5 kang hanginginom na sinasamahan, pang ilan ka? Diba? Kung meron kang 5 investor na sinasamahan, pang ilan ka? Diba? Kung meron kang 5 taong sinasamahan na puro goal, puro iniisip nila yung financial goal, pang ilan ka? So, yun lang naman po yun, ganun lang kadali yung principle. Kaya i-check natin, ano ba yung community na meron tayo ngayon? Pag nagkwento ba tayo na umattend tayo ng ganitong training, so supportahan tayo or ida-down tayo? Okay? So, yun po yung pinaka-goal natin or isa sa benefit kapag IMG member tayo. And good thing, sa lahat ng IMG member, may QR code po yan. Kaya tulad ng sinabi ko kanina, yung QR code ko, pag chinek nyo po, ito yung lalabas. Meron din po tayong binibigay na 20,000 free accident insurance. Ito po yun. Pwede nyo pong, pag binaril nyo po yung QR code ko, pwede kayo mag-request dyan na magkakaroon kayo ng free 20,000 accident insurance. Kaya yung mga nakikinig po talaga, magagawa nila yun. Magkakaroon sila ng free accident insurance. Gusto mo mag-set ng appointment, gusto mo mag-request ng copy ng libro, meron din dyan. O, diba? So, saan po kayo nakakita na ipin-provide na sa atin ng IMG mismo yung lahat ng access? Okay? So, again, ulitin natin, reviewin lang natin ano yung mga benefits or pinto na binuksan natin ngayong gabi. Una is yung financial education, libre ha, libre po nating binigay. Sabihin nyo lang po kung may naningil sa inyo ngayon. So, dito pa lang, I think panalo na tayo kung talagang natutunan at i-execute natin yung lahat ng mga concept. And pangalawang pinto, stock market. And lastly, sa mga protection or life insurance. Just imagine, di ba, saan ka nakakita wala ka ng mamantyan? Kaya I think yung 6,000 sobrang liit po niya kung titingnan lang natin yung importance, yung value na kaya sa ating ibigay. Okay? And hanggang dulo, di ba, susuportahan tayo, i-guide tayo ng mga nag-invite sa atin para ma-achieve natin hanggang module 5. Okay? So, I think ayan, pinaka-importante, review lang natin. Meron tayong tinatawag na 4Ps. Hindi po yung 4Ps na government. 4Ps na pang successful. Una, wala tayong choice, kailangan nating mag-prepare. And itinuro sa atin, lahat tayo pupunta sa non-productive years, kailangan talaga tayong mag-prepare. Pangalawang P, platform. Tandaan natin, pag IMG member,
tinutulungan kang mag-prepare, tapos may platform ka, may access ka para makuha mo yung financial goal. And pangatlo, may process. Yan, ikabaliktad lang. So may process, ibig sabihin, continuous, di ba yung ginagawa natin? Merong sistema na inihanda para ma-achieve yung financial goal. And of course, makikita natin talaga yung progress. Okay, ulitin ko po, prepare, progress, platform, and process. Okay, so kayo na po bahala, nagbali-baliktad lang siya. So yun lang po yung pinaka-point natin this time. Isa-isayin lang natin. Prepare ka, magkaroon ka ng process, platform, and progress po. So nasa sa atin na makikita natin yung result in 2 years, 3 years. Kung may ginawa ka, magiging proud ka talaga. Pero kung wala, alam na po natin. Ibalik nyo lang po yung 3 years ago ng buhay nyo. Ano po ba yung changes? Diba? Meron po ba? Pero this time, pag naging part tayo ng IMG, lahat po yan may access na tayo. Kay lahat po ng benefits na nabanggit natin. Healthcare, kahit sa real estate, travel, diba? Pagkaroon ng extra income, investment, sasakyan. So lahat. Diba? Kaya ako po personally, dito talaga kami nag-focus. Kasi nandito na lahat eh. Diba? So ngayon, kung decided na tayo, paano mag-start, dalawang option lang. Ito, Sir Ronaldo. Ito na. Option number 1, pwede naman tayong mag-ipon challenge. Sabihin natin, nakita mo talaga yung importance. Diba? Gustong-gusto mo naman talaga, kaya lang yung pera lang yung ayaw. So dahil ayaw ng pera pa ngayon, pwede mo siyang gawin, ipon challenge, para mabuo mo yung 6,000. While nasa option 1 ka, na-enjoy mo yung benefits from module 1 to 5. Nag-gain ka ng knowledge, di ba? Nagkakaroon ka ng information. Plus, meron ka pang free 20,000 accident insurance. Sabi ko nga, pwede ka pang isali sa mga group page natin na laging updated sa training. At pwede ka din pong bigyan ng nag-invite sa'yo ng financial coaching. Alam niyo po ba kung gaano kamahal ang financial coaching? Diba? Pero dito, nag-iipon pa lang tayo, nag-decide pa lang tayo na mag-prepare, may ganito na tayong benefits. So option number 1 po yun. Sa option number 2 naman, yung mga wala na talagang problema, diba? Inaaral na lang, decided, may pera, okay na sa kanya. Good thing, pag nakapag-start tayo, may access ka na agad sa portal. Tapos may benefit ka na. Lifetime ka ng IMG member, meron ka ng mga workshop. Okay? So, kaya mo pang mag-attend ng mga local and international conventions. So, I think wala na tayong reason ngayon para hindi makapagsimula o hindi makapag-prepare. Diba? Nasa sa inyo na lang talaga yung decision kung talagang eager tayo. Diba? Kung talagang gustong-gusto mong makuha yung financial goal mo, at hindi tayo maging pabigat sa family natin. Okay, so once again, hopefully marami tayong natutunan, tumatak sa isip natin yung mga concept at mai-apply natin siya. Again, this is Hazel Bernardo po. Naka-base kami ngayon sa Cabuyao, Laguna. Pwede din tayong pumunta kung nasan man po kayo ngayon. I-message nyo lang po kami. Kung may mga questions po tayo, pwede po tayong mag-raise. Again, that's all po, and God bless us all.